Matthew 7, 1 to 6. And the title of our message this evening is Prostitution of Holy Things. Yung ibig sabihin ng prostitution of holy things. When we make profane, pagka ginawa nating profane, I checked it out of the dictionary, ang meaning ng salitang profane. The word profane means to treat with great disrespect. Ibig sabihin ng profanity, or profane. To treat with great disrespect the sacred things. Yung mga banal na bagay ay hindi mo tratuhin ng may paggalang. So meron po mga ilang bagay na dapat po binibigyan natin ng paggalang. Pagka hindi natin iginalang, that's equivalent to prostitution of all things, or profaning all things. And the book of Ezekiel, ang book of Ezekiel sa chapter 22-26, tinuturuan po tayo na balansehin, to make a difference between the things that are holy and the things that are profane. So, meron mga bagay-bagay na banal, huwag natin ititreat with profanity. Ayaw ng Panginoon yan. May mga lugar, o may mga bagay, mga tao na hindi natin dapat in-expose ang ating pamilya o ating sarili. Dahil mapoprofane natin isang banal na bagay. Dahil ang Biblia nagtuturo din sa atin, huwag natin ibigay sa baboy ang ating mga perlas. Di ba? So may mga bagay-bagay na hindi dapat i-involve. So atin pong bigyang pansin yan in the base. Prostitution of holy things. Matthew 7, 1 to 6. Judge not that ye be not judged. Sabihin po lamang dito, huwag nating i-hold in low esteem. Yung mga masyado nating nililiit ang ating kapwa, na wala namang kadahi-dahilan. Hindi mo pa nga kilala hindi mo pa nga alam yung lubos, hindi mo pa kilala ng lubos. Ang pagkatao ng isang tao, mababa agad ang pagtingin mo, sa kanya. Kumbaga, masyadong maliit ang masyadong pagtingin mo. Yan sabihin ng judge not that ye be not judged. Huwag tayong karakarakang titingin. Alam niyo po, minsan tayo, hindi niyo napapansin, guilty tayo dyan. Minsan aware tayo, minsan hindi. Sabihin ng aware, sinasadya mo talaga. O kapag ka minsan, unconsciously, ganun ka na pala sa iyong mga actuations. Ganun ka na pala sa iyong kilos. Para lang naliliit mo na yung kapwa mo. Sa parang niya. Yung maging aloof ka lang sa tao, maging aloof. Alam ba yung aloof? Ano ba yung aloof? Mailap ka sa tao, parang malayo ka sa tao. Hindi mo kinikibo, hindi mo nilalapitan, parang aloof ka. Siguro, baka maliit lang ang tingin mo sa kanya. Naliliitan ka sa pagkatao niya, o para bang you don't have much respect for that person, di ba? Parang wala siya importansya sa iyo Kumbaga, hindi siya worthy of your time. Kumbaga, hindi mo siya pag-aksayahan. Hindi mo siya pag-aksayahan kahit na katiting na atensyon na panahon. Minsan sa mga kilos-kilos lang natin, minsan sa tingin, di ba? Minsan nakakababa ka na pala ng pagtingin sa kapwa mo, sa tingin mo pala. Hindi naman lang tao mo lapang, ang ulo. Mga 2 ulit na pasada. Okay lang yung mapatingin ka, hindi mo sinasadya, Pero yung ganun ka, diba? So, yan po yung sabihin ng judge na that you need a judge. Sabi nga ng Panginoon kayo tutulad sa gagaya ng mga Farisayo, di ba? Na pagka may mga taong bisita sila na mag-ara ang pananamit, asikaso. Dito ka maupo.
So meron naman pumunta sa inyong bulwagan, sabi niya na ang damit ang bihis marungis, o ang bihis parang hindi formal, hindi maayos, doon ka na lang sa sulok, doon ka na lang sa gilid, doon ka na lang sa tabi. So, hindi naman mga attitude. Okay, hindi mo alam, hindi nari wala yun. Hindi mo alam, may kantada pala yun. May kantada. Oo, dama pa, may ari pa. Dama bas na Oo, pero may mga tao na akala mo kulugin, may dalang bayo, yung pala, pera naman, bibili kotse. Pero nga din sa matanda pumunta sa para, no? Sa bili ng mga kotse, no? Showroom, o sa display yan. Tama, no? O tatang, saan pa kayo pumunta? Titingin ng kotse, naligaw yata kayo, may dalang pa kayong bayo. Titingin lang ko kung meron dito, maya. Gusto ko to. Ang pera doon sa bayong, kala na. Ayaw pa yung malilit ng ating kapwa. Nalitan yung mga bistig-bistig, wala mga swindler. Wala yung mga snatcher. Isang beses nakita sa CCTV, sa mall mismo. Nakapila sa counter. Dinuduo na ng toilet, hanggang na yung bihis ng babae ng dinuduo. So, tayo karang-karang mag-judge, basta-basta. Kaya yung anwaran tayo ba? Walang dahilan. Hindi mo kakilala yung tao Oo, masalulit na maliit na pagtingin. Matthew 7:1, judge not the chief in the judge. So it refers to an unwarranted holding of others at low esteem. Unwarranted holding of others at low esteem. So, minsan sa tingin, makakapangganyan tayo sa kilos natin, no? Being aloof with people. For with what judgment you judge, ye shall be judged, and with what measure you meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, and considerest not the beam that is in thine own eye? Alam niyo po dito sa mga teachings ng Panginoon, marami dito siyang ginamit hyperbole, no? Hyperbole is a figure of speech that exaggerates. Kaya nga hyper Yan hyper, above. Sobra, di ba? Dure mo, uwing lang ang pinaka-counterpart mo, biga Okay pa sana yung yung palito. Napupunta mo yung yung palito sa mata mo, di mo na napapansin. Pero hindi palito ginamit, hindi palito ng posporo, biga. Kumbaga, layo na ng distansya, yun ang hyperbole. In-exaggerate. At ang purpose is to get an effect. For effect. At ang effect niya, makita mo yung diferensya mo. Saan ka makatingin sa mga faults, sa mali, sa kapwa mo. Yung mali mo pala kamdamakmak. Ang nakikita mo mali sa kapwa mo, 5, sa'yo pala, 5,000. Diferensya sa pagkatao mo. So, tayo magmuna na mapansin sa mga faults, mga failures, mga mali sa tao, o sa buhay ng tao, dahil tayo naman na hindi rin mauubusan ng mali sa buhay natin. At mali sa pagkatao natin, diferensya sa sarili natin. May nakita ka mali, hindi pa lang lang. Hindi mo makausap, yung tao para ma-correct ka rin. Para lang punahin, hindi mo naman tutulungan yung tao, lubot na lang, di ba? Wala naman mangyayari kasi. Mag-gain mo, ma-achieve mo. Gawing pulutan lang sa, hindi na lang, snack. Para lang mapag-usapan, ano ba yun? Ipag-pray na lang, o turuan yung tao, kung ano sa kanya, baka may pag-asa pa. Baka may tutuwid pa, di ba? Pero kung pag-usapan lang na wala rin namang purpose para pag-usapan, hindi maging lang, subject matter lang, huwag na lang. Okay? So, why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, the beam is in thine own eye? Thou hypocrite,
First, cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Ngayon, baka naman ang ma-feel ng taong nakikinig, ibig sabihin, huwag na pala akong mag-judge, na pala akong gumawa ng judgment. Mali naman yun. Ang binabawal dito na judgment, yung hypocritical judgment, yung pang-alimustak sa kapwa, yung panghamak sa kapwa mo na hindi naman kailangan pagkatao ng tukoy mo yung baka alimustak ka di ba? Yun ang binabawal. Pero yung humusga sa araw-araw, ginagawa natin yung paghusga sa araw-araw yung mamimili ka lang kung karne o isda, paghusga na yan Magtataksi ka ba o mag-jeep, paghuhusga na yan Baka, we make judgment every day. So para hindi ma-feel na nakikinig, na against ang Panginoon in any kind or any form of judgment, binalansa ito How did the Lord balance His teaching? By stating verse 6. Ano yung sinabi niya sa verse 6? Give not that which is holy unto the dogs. So meaning, ang message ng Panginoon dyan, verse 6 is, discernment, tayo po ay maging discerning. Matuto tayong mag-discern ng mga bagay-bagay. Be discerning. Mas Tagalog yung discernment. Tagalogin, makahalata. Mas mayroon pang mas maganda sa makahalataan. Di ba na discern, makatanto. O makaalam, makatanto mo, makansya, o discerning tayo. Ang tawag may discernment, mabilis makabasa. May discernment mabilis ka makabasa. O mabilis ka makiramdam, o makabasa ng mga statement. Kilos pa lang ng tao, alam mo Kasi meron mga tao na kahit anong body language mo, hindi talaga mahalata. Kung ano ka mahalata sa akin, di ba parang mangungutang ako sa'yo, di ba mahalata? Wala talaga, kailangan diretsuhin mo talaga. Kasi hindi ma-discern. Hina, discernment. So, tayo yung tinuturuan ng Panginoon na maging discerning. Talasan natin ang ating discernment. Diba? Sabi ng Bible, try every spirit. Tayong tanggap sa bahay natin na kung sino-sino mga nangangaral. Yung mga dala-dala nilang aral. Minsan, may kumatok na naman sa akin. Ako, alam ko na yan. Mas marami pa alam ko sa'yo Nag-aralan namin sa Bible College yan. Alam ko yung doktrina nyo. Ay, hindi, pag-sadala din ng konti, alam ko na nga yan Tuturo din ako Ito na lang, may babasahin ako. Ako, dami ko babasahin. Hindi ko na nga mabasa lahat tingnan nyo lang sa website, hindi na, marami akong ginagawa. Hindi ko Pero ng Bible, try every spirit. Hindi lang kami kung maayos ang mga nanamit, dadalaw sa atin, magandang approach. Nagpakatao naman Kahit kung nagpapakatao yan, sabi ng Bible, they are ravening wolves. Kaya ng asong Manila yan, lobong Manila. Huwag mo natin i-entertain sa ating mga tahanan. Dahil, bakit? Napili ng Bible di ba? Do not accept in your homes, nor with them, God's speed. Huwag natin sabihin na, sige, ingat ka na lang yan. Ingat ko kayo Mali nga ang pinangangalandakan niya. Mali nga ka nangangaral niya, nag-iingat ko pa. Oo, ganun sabihin mo, masagasa ka Pero yung pinag-iingat mo mali nga ang kinakalan niya. Sabi ng Bible, neither did them God's speed. So, the Bible teaches us to be discerning. Talasan natin ang ating makaramdam o panto sa mga tao, sa mga aral.
So, para mabalanse, yung naunang verses sa Matthew 7 na judge natin, ginajudge, baka dating sa mga nakarinig tigilan mo na yung pangusga. Hindi naman pwede yun. Dapat nag-judge tayo sa araw-araw. Ang binabawal ng Panginoon, yung uri ng pangusga na may halo ng pang-alikusta sa kapwa. Hindi naman kailangan alikustain, ba't mo alikustain, no? So, it was not forbidding of any kind of judgment or discrimination. So, ang binabawal dito yung hypocritical na, yung parisaic attitude. I am better than thou. Ayoko makipag-usap sa'yo kasi mga sinners kayo. Mga sinners. You are publicans. Ang kapitbahay ko, mga male factor ko. Biblical, male factor. Magdala ako, male factor. Okay? So, to counterbalance, the Lord stated for us, verse 6. At tinuturuan tayo ng responsibility ng pagiging discriminate or pagiging discerning. Pagiging discriminate po tayo. Hindi mo lahat ng tao na makakaharap natin na sa tingin natin parang mga makasalanan, mga mababaguri, hindi karapat-dapat sa ating pagmamalasakit. Ano naman? Kahit din sa araw-araw, nakasugala, maraming ginawa, kung hindi ko naman pasugal. Para bang wala ng direksyon ng buhay. Sa pananaw niya, parang hindi ko na pag-aksaya ng panahon niya. Parang as if they are unworthy of care. Huwag naman natin gano'n. Baga, i-balance natin. While we proclaim and hold the truth, balansin natin yan ng mercy. Alam niyo sa Bible, parang magkasama yung mercy and truth. Kiss each other. Ganun din sa Book of Psalms. While it's true na tayo po'y dapat nangahawak lamang sa katotohanan, pero babalansin din natin yung pagiging merciful. Because the Bible, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Minsan, ang complaint sa akin, dahil tayong mga matitindi sa doktrina na Baptist, ano naman, akitid ang manawa, dahil ayaw nating pumayag. Pwede, ano kayo? Wala kayong authority. Hindi kayo nagbebelo. Pagka hindi nagbebelo, wala nang authority. Naapektuhan na. Meron gano'n. Ako ba yung natutuwa, meron grupo ng mga Baptist na wala nagpa-fasting. Ang mga pastor nila nagpa-fasting. Kasi yung fasting is a sign of what? It's a sign of piety or nagiging maka-Diyos. Kasi sa fasting, parang pinapakita na mas mahalaga ang salita ng Diyos na pagkain ng kaluluwa kaysa sa pagkain physical. Kasi during fasting, prayer Prayer and reading of the Word of God ang ginagawa dyan Pagbabasa ng salita ng Panginoon, pananalangin, and temporary pag-abstain sa physical food. Medyo tinachastise mo muna ang sarili mo, pinapahirapan mo muna ang sarili mo by abstaining from your physical food. And give your time to prayer and reading of the Word of God. So that's a sign of piety. Pero kung sa pagpa-fasting mo, you look with disdain to those people who do not, walang saysay ang pagpa-fasting mo, right? Wala rin kwenta yung pagpa-fasting mo dahil kung mo nagpa-fast ka, mababa naman ang pagtingin mo doon sa nagpa-fast. Nililiit mo naman. Sabihin pa na mga pastor nyo, hindi nagpa-fasting, lalaki na dyan nakabutete. Pero gano'n, no? Malalakas ang kumain, lalaki na dyan, parang tuloy butete. Ganyan, makakasalita. Pinagmalaki mo pa yung nag-fasting ka, na maka-Diyos ka, tapos gano'n din pala pag-ugali mo, yung attitude mo sa kapwa mo. Bali-wala yan ka naman yan. Walang kwenta rin. Wala rin kwenta yung sinasabi mo. Kaya ganun din tayo mga kapatid, Manghawak tayo sa katotohanan, pero balansehin natin ang pagiging
Merciful. Dahil walang saysay din yung nasa katotohanan mo, wala kang mang-awa sa kapwa. Baka napaka-intolerant mo. Basta mali kayo, hindi ako magsisimba sa inyo. Wala kayong authority. Mali doktrina nyo. Ganun ka pa. Kahit hindi ka konti, mas hindi kami dumadami, nasa tama kami. Nasa truth ka nga, ganyan naman attitude mo, walang kwenta yung truth na nagbabalak mo na yan. Kung talagang nasa katotohanan ka, hindi dapat humble ka. Right? Ikaw yung dapat na humble. Ikaw dapat yung umunawa na ganyan din ako nung wala pa ako sa katotohanan. Sana, pag-penetrate mo naman sila. Sana isang araw, maintindihan din nila. Ganun sana yung attitude, no? Bali, tatagay ko lang ng mga tao. Pero yung mainis ka na raga, ayaw ko na kausap yan. Kasi mo. Adaan tayo, lawakan natin yung ating, yung, andun tayo sa mode na nagre-reach out. Kasi pag hindi ka nagre-reach out, wala na, paano ka makakapag-minister, di ba? Lahat ng opportunity for conversation, opportunity to share the gospel or the truth, wala na. Kasi, first step pa lang ano na agad parang giniba mo na agad yung tulay, yung bridge para for further, pero next stages. For your lack of tolerance. For not being merciful. Pag meron di mo nawa, yun, pag-pray mo na lang na, wala, tsagain mo. Yun lang, medyo hindi mo nakuha ka. Hindi yung, ano ba naman yan? Ang kitid mo naman. Kaliwa-liwanag. Wala na sana ganun mga komentaryo. Okay? So, balance truth with mercy. Parang ganun yan hindi lahat ng tao na sa tingin natin, mababa ang kanilang uri ng pamumuhay, hindi nakarapat dapat sa care natin. Pero hindi nakakahulugan, yung anak mo, bibigay mo na mapangasawa nila. Hindi naman tayo, hindi na wala tayong malasakit sa kanila. At the same time, bibigay ako siya para mapangasawa mo. Hindi mo pwede yun. Disaster. Ganyan. So, maintain proper balance. So, ang mga Hebrew people, they are fond, they are very fond of using hyperbole. Exaggerate. Ang Panginoon, magamit yan Remote lang, ginawa ng counterpart, higa ng pahay. So, that's for effect. Ngayon, paano ito ginamit ng Panginoon? Paano ito ginamit yung hyperbole? Yung banal na bagay, iakis mo sa baboy. Alam mo naman ang attitude ng mga Hudyo sa baboy, di ba? Naguramentado yung mga pamilya ni Matayas. Wala lang ba yun sa Matayas? Wala sa Bible yun sa Matayas. Basahin niyo siya sa Apocrypha. Pamilya ng mga Matayas ito Yung Maccabeus, Judas Maccabeus, during the Hasmonean period. Itong Hasmonean period, sa loob to ng 400 silent years. Yan, nasa loob niya ng 400 silent years. Nagtagal ang Hasmonean period ng 100 years. Paano ba nagkaroon ng Hasmonean period? Under sila noon ng ang Israel, including Syria, under ni Antiochus Epiphanes. Si Antiochus Epiphanes, sila yung isa sa mga apat na naging successor ni Alexander the Great. Si Alexander the Great ay yung first European na nakapag-establish ng empire. Kasi dati ang mga empire, puro Eastern Puro Oriental. Sila Cyrus the Great, Oriental yan Si Nebuchadnezzar, Oriental yan, Iraq yan. Eastern yan. Pareho natin yan, Asiatic, Asian. Pero kauna-una ang Westerner, kauna ng European,
Si Alexander the Great. Ang lawak na empire niya. From Europe, umabot ng India. Kaso lang, wala siyang successor. Yung kaisa-isa niyang anak, pinatay. So, wala siyang successor. 32 years old pa lang siya. Wala siyang successor. Ang naging nagmana sa kanyang emperyo, yung kanyang apat na general. Ptolemy, Seleucus, Lysimachus, at saka si Cassander. Ang namana ni Ptolemy ay yung Egypt. Kaya nga, meron Alexandria sa Egypt Alexandria, Egypt. Kasi nahawakan ng mga Greeks ang Egypt at that time. Kaya nagkaroon tayo ng, Septuagint Bible. Si Ptolemy, nagpagawa ng Old Testament sa salitang Greek. Kasi ang Old Testament ng araw, Hebrew lang Hebrew language. Kasi the Old Testament was written in Hebrew. So sa kagustuhan ni Ptolemy, magkaroon ng Bible na nababasa niya, pinatranslate niya yan sa Greek. So ang in-employ niya, 70 translators. Ang tawag sa kanila ay the Greek Septuagint. Septa is 7, di ba? So 70 Septuagint, kaya tinawag sa Septuagint Bible. Marami sa mga naging title ng English Bible natin, Septuagint title yan. Yung Genesis, Septuagint na word yan na ginamit din. Na-retain na lang yun sa King James. So, si Ptolemy, siya yung isang successor ni Alexander the Great na medyo nagugustuhan ng Bible. Friendly sa mga Israelites. Samantalang si Seleucus, yung nakamana ng Israel at saka ng Syria. Seleucus. Yun yung mga tinatawag na mga Antiochus, yung mga Seleucus. Yung mga Seleucids. Salbahe yung mga yan. Sa temple, instead na mag-offer ng lamb o ng kambing, in-offer niya baboy. Dinesecrate niya. Dinesecrate yung temple. Nagkatay siya ng baboy. Ikinalat yung dugo all over the temple. Naguramentado yung mga priest. Kumaka sila, yung pamilya niya ni Matayas. So wala na yun sa Bible, nasa Apocrypha yan. Historical. So nagkano sila, parang guerrilla warfare. Kahit anong sundalo, army, padala ni Antiochus, wala talo. Kaya yung control nila sa Palestine, humina. Ay mga pamilya niya ni Matayas, sila yung nag-rule sa loob ng 100 years. And to celebrate their victory over the Greeks, every December 25, they celebrate Hanukkah, the feast of Hanukkah, or feast of lights. Yung kailan niya? December 25. Firecracker. Parang wala pa yata. Ano mga lights, mga ilaw, mga torch. Mga torch. So yun. Ito natin ay singit yun. Dapat may kapalawanan ko kanina. So yung mga Greek, nagkatay ng baboy sa templo, kaya nagurumentado ang mga Jew. So in-explain ko kanina, alam niyo naman kung ano yung pagtingin ng mga Jew sa baboy. Ayaw nila yan. Si Pedro nga, di ba, pinapakain ng Panginoon. Panginoon na nagsasabi, Pedro, umatay ka. Di ba sa pangit lahit yung mga kumot? At puno ng mga maruruming hayop? Marumi, hindi dahil sa maraming lupa ang katawan o marumi dahil ang kategory nila, marumi. Hindi dahil sa marumi ka lang yung hayop, kundi dahil sa ang kategory nila, marumi para sa Panginoon. Hindi dahil sa nagabalot ng putik o maraming lupa, kaya marumi, hindi. May mga hayop na kategory, unclean para sa Israelites. Sa isda, ganun din, pero unclean. Yung mga walang kaliskis, unclean para sa mga Israelites. So, nung pinakakatay ng Panginoon sa Pedro, pero Panginoon sa iyo, sabi, Panginoon, talagang kumontra siya sa Panginoon. Alam niya naman, wala pagkabata, wala akong pinakain marami, hindi ko magagawa yan. Umakit yung kumot niya, bumaba naman. Pedro, kumatay ka at kumain. Inulit na naman yan, Panginoon. Alam niya naman, hindi talaga kumakain ng marami. Wala pagkabata na ngayon. Sinagot na siya ng Panginoon. Ang pinalagay ng Diyos na malingis ay huwag mo palagay na.
So we consider the attitude of the Israelites when it comes to hogs and swine. Pero mga kapatid, in this passage, sa Matthew 7, was the Lord really speaking of literal dogs or literal hog or swine? Or He is referring to persons? Persons ito, hindi ito literal na hayop na tinutukoy. Or figure of speech lamang ito. So the Lord is speaking of hogs and dogs, but of people. No? So the statement must be kept relevant to the context. Kasi tao pinag-usapan dito eh. So, kapag tayo po, we stop being discerning. Pag hindi tayo nag-discern, kumbaga, pag sa atin, pareho-pareho na lang lahat. Wala nang pagkakaiba. Hindi na tayo nag-discriminate. Ito, pwede ito sa Kristiyano. Ito, hindi pwede. Wala na yun. Sa lahat, ano na? Pwede na. Alam niyo, tingin ng Panginoon dyan, para ka nang nagbigay ng perlas sa bago. At banal na bagay, tinapon mo sa mga aso. Wala ka nang binigyan ng pagkakaiba. Kapag itinigil na natin ang pag-judge, tinigil na natin ang pag-discriminate, o paglalagay ng pagkakaiba ng banal sa hindi banal, katumbas yan ng paghahagis ng banal na bagay sa aso at ng perlas sa aso at saka sa baboy. Yan ang katumbas. So kung mangudyo, ayaw na ayaw sa kanya, lalo na tayo. So kailangan i-put a difference between that which is holy and that which is profane. Meron magandang verse din, Ezekiel 22:26. Makikita natin na consistent ang attitude ng Panginoon sa mga banal at sa hindi banal na bagay. Huwag natin gamitin para sa unholy activity or event at mga, iba yung kasangkapan sa templo, ginamit sa pinaglasingan. Nagalit ang Panginoon, di ba? Kaya nga sumulat yung daliri sa dingding, yung bene, tekel o parsin sa linyel, tinimbang ka at kulang. Alam niyo ba nung gabi na yan yun din namatay, yun din yung gabi na namatay at na-conquer ang Babylonian Empire ni Cyrus the Great. At sa sobrang nilang kalasingan, tinipon niya lahat ng kanyang mga captains, lahat ng kanyang mga prinsipe, nag-iinuman sila, ginamit na nilang inuman yung chalice, yung gamit pa sa templo ni Solomon. Gamit yan sa templo eh. Yun ang ginamit nila. Kaya sumulat yung daliri na tinimbang ka at kulang at ang iyong kaharian ay binigay sa mga Medes at sa mga Peres, sa Medes at saka sa Persians. On that very same night, parang Trojan also nangyari. Pagpasok nila sa Cyrus the Great, tulog yung mga tao. Tinatay na lang sila ng kinatay. Actually, meron silang dahil lang mag-relax eh. Ano yung bakit? Ang Babylonian Empire, impregnable. Kahit sa mga panahon ito nga lang intramuros 14 feet thick lang yung adobe niyan eh. Hirap na hirap ang Amerikano na mag-create ng butas dyan Yung ano yan, yung tatawid ka na lang ng Pasig River, di ba? Pagtawid mo ng Pasig River, intramuros na. Hirap na hirap yung mga Amerikano na butasin yan. 14 lang yan, 14 feet lang kapal. Yung walled city of Intramuros. Alam niyo ba gaano kakapal ng ang wall ng Babylon? Pwede tumakbo ang 3 karwahe abreast. Pwede ka maglaro ng volleyball sa ibabaw. Ang kanyang taas, umabot ng 300 feet. At ang lalim sa lupa, abot ng 36 feet. Kaya kung gusto mo mag-tunnel, pailalim, pwede discourage ka. Lalim na nabukayin ko, 36 feet. Pag mali pa yung yung wall pa rin ang matutumbok mo. Ang hirap pa rin butasin. Madi-discourage ka niyan. Ngayon, ang hirap mong mapa-siege, baga pasukuhin sa siege. Alam niyo yung ginagawang siege? Yung pinapalibutan, lahat ng entrance, binabantayan para wala makalabas, wala makapasok.
Hintayin nyo na lang na maubos yung pagkain. Pag nakain na lahat yung supply ng pagkain sa loob, manghihina na kahit anong tibay ng wall or ng city dahil sa gutom ng tao, manghihina na yan, unti-unti yung tatakas na. Eh, ang Jerusalem, 6 months lang, sumuko na eh. Ang Jerusalem, di ba, in-under siege siya ng mga Romans, yung city of Jerusalem, 6 months, surrender. Ang Tyre and Sidon, nung in-under siege siya ni Nebuchadnezzar, umabot ng 13 years. Bago sumuko, bago tumuko sa pagkain. 13 years. Ganon katagal, nag-aantayan yan. Walang nabata. Sige, matigasan tayo. Di ako alis dito. Sige, okay po ulit. Hindi kami alis. Di magkain kami. Tatanin kami sa loob. Ang hirap masakot ang Tyre. Isla yan eh. Ang ginawa nga ni Alexander the Great para masakop yan, tinampakan ng lupa. Para di mahirapan yung mga sundalo. Tinampakan nila yan. Yung ginawa ni Nebuchadnezzar ng 13 years, nakuha lang ni Alexander the Great ng 6 months. Ganon ka-military genius, si Alexander the Great. Yung 13 years ni Nebuchadnezzar, nagawa nila ng 6 months, na-conquer na yung tayo. Ngayon, kung sasabihin mo, i-under siege ni Cyrus ang Babylon, mahirapan siya. Bakit? Una, napakalawak niya. Ang daming pagkain niya. Sasabihin mo, mauubos ang tubig. Hindi. Bakit? Yung Euphrates, di ba lang yung Euphrates o Tigris, dumadaloy dyan. Sa gitna, padiagonal. Hindi maubusan ng pandilig. Hindi maubusan ng Panginoon ang mga tao sa loob. Kaya relax sila. May gera, nagiinuman sila. Sige, bahala kayo dyan kami. Magpapakaligay ka ito, hindi kami lalabas. So, sunugin namin ng gate. Sunugin nyo, made of brass, hindi nalulusaw. Pero dumating yung takdang araw na bibigay na yung emperyo sa iba. Wala sila magagawa, Diyos ang takda. Alam niyo po, ginawa ni Cyrus dyan. Yung daloy ng tubig, iniba niya, dinivert niya. Bukay sila ng iba. Kumbaga, binaypass. Alam nyo, puso lang binaypass. Ha? Binaypass niya. Eh di natuyo. Natuyuan. At yung mga harang dyan, yung mga harang na bakal, yan ang nila, pinagpuputol nila. O di nakatawid yung army nila, abang tulong. Nakapasok sila. Nawala kasi, hindi kiniba. Hindi kiniba ang wall, hindi kiniba ang pinto. Nakapasok, nawala, kahirap-hirap. Parang yung Trojan horse, lalo nyo yung Helen of Troy. Umalis kunyari ang mga Trojans, nag-iwan ng malaking kabayo. Para kala nila, ay, niwanan tayo ng premyo kasi buwi na sila, natakot sila. Sumuko na, tara, pasok natin ang kabayo, mag-celebrate tayo. Iinuman sila kasi bawalan sila ng malay sa kalasingan. Yung palang kabayo, punong-puno na sundalo sa loob. Nung kabinalasing na sila, isa-isa nagbabaan, pinagtatagaan nila ang mga Greeks, mga Trojans. Parang ganun. Pero bakit nagkaroon na ganyan judgment? Dahil pinrofane yung holy thing ni yung apo actually ni Nebuchadnezzar yun. Si Belshazzar, yung nagkakamali. So basahin natin yung Ezekiel. Kasi makikita natin yung damdamin ng Panginoon, no? Na hindi nagbabago na ang banal at ang hindi banal. Huwag natin ihahalo sa banal ang mga hindi banal. 22:26. Ibasa. Ezekiel 22:26. Ayun yung basahin. Basa. Behold, the face of Israel, everyone there, their power is with God. Yun ba yun? Parang hindi yun. O yun, ako nabasa. Her priests have violated my law and have profaned my holy things. They have put no difference between the holy and profane, neither have they showed difference between the unclean and the clean.
and have hid their eyes from my Sabbath, and I am profaned among them. So, ingat tayo, no? Na baka yung banal, niloloko na natin. At yung mga hindi banal, ginagawa mo naman banal. That's profaning holy things. You treat it with disrespect, things that are sacred. So, ano po ba yung mga pwedeng ma-desecrate natin o ma-treat with disrespect ng mga bagay-bagay? Una, names, appellations of our God, even phrases. Yung mga phrases na para sa Diyos, huwag natin niloloko-loko yun. Ginagawa ka na lang sa ilo. Praise the Lord. Pero maganda, lalo ng mga Pentecostal. In Jesus' name, malis ka, langaw ka. Hira. Nadapo ka lang ng langaw sa ilo, in Jesus' name. Kakast out ng mga phrases, ano pa, names, titles. Alam niyo po, magbiro na tayo. Pero huwag na natin ihalo ang pangalan ng Diyos sa biro. Meron mga biro kasi na ginagamit ng Panginoon. Pero daw nagpe-pray, Katoliko. Tulungan niyo po, dami na yung problema. May nakulitan na raw yung nakapagos. Hindi nga ako makalis dito kung ba tutulungan ko. Mga ganong biro. Huwag nang isasama sa biro. Magbiro na tayo ng iba, pero huwag natin isasama sa biro ang pangalan ng Panginoon ng Diyos. Invento ka na lang. Ngayon, parang napaka-common na yung paggamit ng pangalan ng Diyos. Oo. Alam niyo ba na halos ayaw ipabigkas ng Diyos yung pangalan niya? Nung binibigay niya yung pangalan niya kay Moises, hindi niya nilagyan ng vowel Hindi nga, basahin mo nga yan. Paano niya babasahin yan? Binibigay niya yung pangalan niya kay Moises. Mga walang vowel yan. Hindi mo mapapakit. Halos ayaw nga ipabigkas ng Diyos ang kanyang pangalan. Thou shalt not take the name of God in vain. Pero may mga tao, naka-common na. Parang kabakada lang nila ang tinutukoy nila pagka kung banggitin may pangalan ng Panginoon. Kahit OMG lang yan. Huwag na lang. Dami-dami pwede maging expression, OMG ba? Gosh, may mga katumbas Diyos. G. Jesus Christ. Sa expression na lang. Yung mga title ng mga pelikula, susumbong kita sa Diyos. Meron din. Kaya ba dito? Susumbong kita sa Diyos. So, that's one way to profane or prostitute holy thing. By taking God's name or any title, appellations, or holy phrases. What else? Our family. You can profane your family or desecrate your family by careless opening of our homes or taking them to improper places. Sana i-treat natin yung family natin as sacred. Huwag natin sila i-expose sa kung ano mga activity o lugar or i-open mo yung bahay mo sa mga activity na hindi conducive sa holiness. Kaya mahirap para sa Kristiyano rin yung mamatay, walang makikilamay. Alala ko yung lamay ng nanay ni Rona, yan na ni Rona. Sabi ng mga tao, gusto na rin makalamay. Kaso lang, bawal sa inyong sugal, bawal sa inyong alak. Anong gagawin namin? Sabi ni Paul, di matulog tayo. Tulog na lang tayo. O sige, sabi ng tao, di tulog na sila. Ilang gabi, wala naglalamay. Tinalang mag-asawa, tulog din. Dumating kami yata doon, last night na ng lamay. Talaga, kami lang ang dumating Pero meron yata ibang dumating na mas maaga. Nakapag-share pa kami ng Bible Wala talaga ibang pumunta. Kaya mula 8:30 ng gabi hanggang 8:30 ng umaga, kami lang talaga doon. Scrabble na, walang tigil. Brad Gilbert Scorer.
Antok na, 8:30 na sumisikat na araw, hindi kami natigil, ano, sa Maiskat. Dalawa na ibang pumunta na kailangan. Sa mga believer, yun lang naman sa dyan nila, hindi talaga makilami, makisugal, makiinom, makikain, makikape, yun lang naman. Ayos lang yun. Kaysa naman sa bahay mo, kawing sugalan, di ba? Kawing inuman pa, mamaya. Mura na. Sabihin sa ni Mrs. halos natumba pa yung kabaho. Yung mga nagsusugal at di ba, lasing na, nag-away. Halos natumba yung, ewan ko kung natumba, halos natumba, nabugul. Nagpulasa ng mga tao eh. Yun ang sinasabi ko, birin mo. Huling respect mo na yung tao, ganyan pa mangyayari sa huling pagrespeto mo sa namatay. Baka may mamatay pa dahil nagkakabunulan ng baril, nagtatakbuhan ng mga tao sa loob, magugubog na yung kabaho, magkahulog-hulog. Diba meron mga, alin ba yung poso? Sa barangay yung poso, no? Poso. Kasi lamay, nagpasabog. Nagdating ng poso. Talaga rate, nagkapulasa talaga. Dito tumawag yung bangkay. Tumawag. Bayad pa yung poso. 75,000. Sila pa pinagbayad. Gulo yung dulo. Gulo yung dulo. Ganyan. Kaya sabi ng Bible, be not drunk in my wine, but it is excess. Sabi ng iba, yung excess, wag sobra. Hindi yung sabi ng excess eh. Yung sinasabi, be not drunk with wine, but it is excess. Yan ang pinagagalingan ng excessive behavior. Yan ang pinagagalingan ng mga excessive na mga, kagaya, nakakahagara, nakakahabulan na. Wala na sa sanity ang tao, yung ginagawa niya. Pinagagalingan ng kabuluhan yung sabihin ng excess. Hindi sabihin na huwag uminom ng sobra-sobra. Hindi na yung sabihin ng verse 9. Yan ang pinagagalingan ng excessive na behavior ng tao. Kasi, sabi ng Bible, but be filled with the Spirit. Be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Kasi parehong Spirit yan eh. If you are filled with the Spirit of wine, controlled ka na ng Spirit ng wine. Ganun din, filled ka with the Spirit of God, you are controlled by the Spirit of God. So, not to do with it. So, do not expose our families by the careless opening of our homes or taking them to improper places. What else? Our bodies, by careless exposure to the lasting or ridiculing world. Alam niyo po, dito sa church, sabi ko nga, sa bahay-bahay ninyo, hindi ko na kayo pakikialaman kung ano susuot nyo. Andiyan naman ang asawa nyo eh. Especially yung tatay. Siya yung commander-in-chief sa bahay. Siya yung batas sa bahay. Siya yung bahala. Makikialam na lang ang pastor, makikialam na lang ako. Kapag yung testimony ng simbahan, nadadamay na. Nadadamay na eh, testimony ng simbahan eh. Pero pagdating sa church, hindi ko mapipigil na pag pinapunan ako. Talagang sasalita. Sisimba ng mga shorts. Parang natin dinedesecrate ang gawa niya. Minsan yung short na nga, very short pa. O magpalda na maiksi na nga, pag umupo, nahahatak pa lalo pataas eh. Hindi malaman kung paano gagawin batak. Pag ka malusot ng maiksi, babatak-batakin mo rin pala. E di, isuot mo na lang yung sakto sa hindi mo nakakatakin, di ba? So, suot ka ng maiksi t-shirt. Tapos, pag sasakay ng jeep, papatakin mo din mo. Ang mundong ito, lasting to eh. Hindi yung lasting na tumatagal. L-U-S-T. It is a lasting world at nagre-ridicule yan. Hindi man ako naglala, sumahanga lang. Hindi mo sumahanga. Wala ko mahanga. Ang mundong ito, makasalanan ito.
Kung minsan, tayo na rin na yung nagbibigay ng dahilan para ibang tao magkasala. Sabihin natin, ang tao gusto magpakamatay. Ewan kung bentahan ng baril. Magpapakamatay ng tao, wala na siyang pakialam sa kaluluwa niya eh. Magpapakamatay, nawawala na nga eh. Ikaw pa yung magpo-provide ng ng dahilan para gawin ngayon. Huwag ka na ganun, overkill na yun. Hindi ko gusto magpakamatay ng tao, gaganda mo sa lube para pagbigyan niya. Hindi ko naman siya pinilit eh. May ganang kapira. May isip naman yan eh. Hindi naman siya pinilit eh. Nagbibenta eh. Alam mo naman ang tao. So this world is a lasting world. So nating expose yung katawan natin, ang pamilya natin, yung katawan natin, na pagpiestahan ng kasalanan ng mundo. Yung sinasabi nilang kinakapiran na, hindi na naman naglalast pa kanya. Mahanga lang, wala na. So our bodies, by careless exposure to the lasting and deeply world. What else? Our church meeting house. Pwedeng ma-desecrate o ma-profane itong ating place of worship sa parang-parang. Magamit ito sa kaya itong premises natin, hindi natin ginagamit sa sa party o sa birthday party. Lalo na kung may mga invited na mga relatives sa mga unsaved. Mamaya, hindi mo na alam kung ano gagawin yan. Mamaya, may mga tao pala yan. Mamaya, kung ano gagawin sa loob. Ito, gamit sa Panginoon. Gamit sa Panginoon. Or by coming here with improper dressing. So, pwede ma-desecrate. Hindi na makakonsentrate yung pastor. Sa legs mo na lang nakakonsentrate. Sa verse. Sa verse. Hindi masabi yung verse. Nawawala na sa points. Kapag yata, meron tayo police, guardia sa gate, Ba't sa bangko, di ba? Meron silang dress code, no slipper, nakalagay. O sa mga building sa ganun eh. Bawal ang slipper, bawal ang sleeveless, bawal ang sando. Okay, paglagay din tayo sa church. Supposed to be sa church, hindi na dapat maglagay eh, di ba? Kailangan maglagay, church na nga yan eh. Church na yan, dapat alam natin kung isusuot natin. Gawain na ng Diyos yan eh. Pero ito yung mga unbelieving world nga eh, alam yung proper at improper eh. Bawal pumasok ka naka-sleeveless o naka-sando, bawal ang naka-chinelas. Sa gawain ng Panginoon, automatic na yan. We respect, di ba? Nire-respeto natin ang gawain ng Panginoon. Lagay natin in high regard and high honor sa paningin natin. So we can desecrate our place of worship. Or by worshiping in unworthy setting. Ang gawain natin, lalagay lang natin sa restaurant. O doon mo tayo mag-service sa mall, magaling. Doon tayo sa mall, sa Max. Sa Max restaurant, doon naman tayo. Malamig-lamig doon, doon tayo mag-service. Daan ng tao din. Parang nababastos ang gawain. Lagay mo sa ospital. Lagay mo yung kwarto sa ospital. Diba? So, yung ating testimony, yung ating pagpapatotoo, pagka alam mo namang hindi ka pakikinggan dahil ikaw ba makikipagdebate sa lasing? O papasok ka sa beer house at doon ka mag-witness? Although merong testimony sa brother pero isang nasyaran daw na prostitute na word of God. And ngayon, nagtatrabaho yung kanyang nasyaran na yan, attendant na lang doon sa isang kainan. Ay nagkaroon ng customer, backslider na Baptist. So yun ang naging way para nakabalik sa Panginoon.
At nasave pa yung, nasave pa yung, nasave pa yung babaeng prostitute na share nila ng gospel. At ang napakasawa, backslider na Baptist, nagkita sila ni Brother Ray sa fellowship, sa pagtitibo ng mga Baptist. May yumakap kay Brother Ray, ikaw na sino ka ba? Ako yung sinili dito sa mga gospel ng araw, ikaw may asawa na ako ngayon to. Backslider na Baptist. Pero rare occasion yan, hindi talaga ideal setting yan. Kung papapasok. Pero huwag naman natin i-reject. Meron lalapit sa atin na kahit ganyan ang pamumuhay niya. Kahit ng Panginoon, di ba? Nakihalo siya sa mga publicans and sinners, yung mga tinuturing na outcast. Hindi para makijoin sa activity nila. Hindi rin para makijoin sa session nila. Kundi para maging blessing sa kanila. Pero hindi doon sa panahon na ginagawa nila yung activity nila. Pag meron prevailing field, hintayin mo na lang na matapos yung kung ego man ba yan o part session yan. Yung susugurin mo, doon ka magsishare sa gitna nila, no? Parang mo niyaagis ang perlas sa baboy. Hindi, ang perlas, hindi nakakadisa ang baboy o aso. Hindi niya alam yung may value, tatapakan lang niya. Hindi ka niya nigagala kasi yung buhay ko lang dala mo. Lasing na yan eh. So, hintayin mo mahimasmasan niya, doon mo puntahan. Pero while nasa ganung state, it's like throwing your pearl and holding to swine. So, yun po ang ating pagsunikapan, mga kapatid. Ano? So, paano tayo makaka-maintain ng balance? Kasi importante yung balance eh. Sabi ko nga, we maintain holding to the truth, pero kailangan mabalance yan ng ano po. So, ano po, i-enhance natin, i-cultivate natin yung truth and mercy. Ano? Para yung mga sinners, hindi naman magmukhang walang kwenta sa atin. Huwag naman magmukhang walang kwenta yung mga unsaved sa atin. So, i-cultivate natin. Cultivate natin yung pag-aaral ng truth, at the same time, yung pagiging merciful. Hindi yung attitude na walang intindi ng mga tao yan, wala nang pag-asa yan, may attitude. Ano? May mga yan attitude. So, be ready to receive the publicans and the harlots. Ano? Pero hindi naman sa kanilang activity. Pero pagka sila nagsisik ng help, nagsisik sila ng katotohanan at ng tulong sa atin, huwag po natin ipagkakain. Okay? So, balansehin natin yan. At pag-aralan po natin na maging discerning. So, paano yan? Cultivate truth and mercy. Alin mo yung katotohanan ko, yung tama, at the same time, temper it with being merciful. Okay, tayo tumayo, and let's go to prayer. Salamat po, Ama, sa kapayagan ng salita. Panalangin namin na ito po hindi gabay, Ama, sa aming pamumuhay at sa aming lakad bilang mga Kristiyano sa kasalanan ng mundo ito. Matutunan namin, Ama, ang paglalagay, Ama, ng pagkakaiba ng banal sa di banal. At kayo po ang magalit sa amin, Ama, at panatili namin ang aming testimony sa paano lipo at kasalanan ng dito. Tawa po ang patuloy mo rin pagdingdingin at maging effective ang testimony as we share or as tawa po ang cultivate sa amin naman pagiging humble and merciful, lalo na po ang mas sinners na nasa aming paligid. I pray, O God, for your guidance as we leave this place. At po ang natin na maging sa mga gawain bukas. Ito po ang dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen po.